Welcome po sa ating channel, Miss Kai Secret Files. Paano mo ba masasabi kung ang iyong nararamdaman para sa isang tao ay pag-ibig na totoo? Paano kung isa lamang talaga yung tukso at walang kaakibat na pag-ibig? Ngunit hindi ba't meron lamang manipis na linya sa pagitan ng pag-ibig at tukso? Hayaan niyo sana kung ibahagi sa inyo itong aking kwento. Isang kwento ng pag-aaruga, utang na loob at isang lihim na pag-ibig na hindi kailanman umabot sa bibig pero nanatili sa puso. Magandang araw sa mga masugid kong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elena. Hindi ko totoong pangalan. Hindi ko alam kung tama bang ikwento pa to pero matagal ko na po itong gustong mailabas. Miss Kai, lumaki po ako sa piling ng pamilyang Romualdez. Wala na akong mga magulang nung maliit pa lamang ako. At kung hindi dahil sa kabaitan ni Sir Jason at ni Ma'am Lydia, baka wala na rin ako ngayon. Tinuring nila akong parang tunay nilang anak. Pinag-aral, sinuportahan at trinato na parang sarili nilang dugo. Kaya nang makatapos ako ng kolehiyo, isang bagay lang nasa isip ko. Gusto kong makabawi. Isang araw kinausap ako ni Mama Lydia. May sakit daw ang ama ni Papa Jason, si Lolo Doming. Retiradong sundalo, pero matigas pa rin ang tindig kahit halos 80 na. Kailangan daw nila lang mag-aalaga habang abala sila sa Maynila. Hindi na ako nagdalawang isip. Ako na lang po, Ma. Sabi ko, bilang pasasalamat na rin sa lahat ng kabutihan nila. Pagdating ko sa lumang bahay ni Lolo Doming, una kong napansin ang katahimikan. Yung tipong maririnig mo lang ang ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon. Si Lolo nakaupo sa duyan, may hawak na tasa ng kape. Matikas pa rin kahit may bahid din ng katandaan sa muka. Ikaw si Elena? Malamig niyang tanong. Tumango lang ako't ngumiti. Sige, kung gusto mong tumagal dito, huwag kang maingay. Ayoko ng maraming satsat. Napangiti ako ng bahagya. Ganto pala si Lolo Doming. Tahimik, matapang, diretso, at medyo may pagka-strikto. Madalang ko lang din kasi siyang makita dati mula nang kupkupin ako ng kanyang anak. Pero sa ilalim ng tinig niyang matigas, may lambing na di ko maipaliwanag. Mahirap sa simula, Miss Kai. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Kapag nag-aalok ako ng kape, tangulang ang sagot. Kapag nag-aabot ako ng gamot, tinititigan lang ako at saka tahimik na iinumin. Pero araw-araw, kahit gaano siya kasuplado, ginagawa ko pa rin ang tungkulin ko. Hanggang sa isang araw, habang nagwawalis ako sa veranda, bigla siyang nagsalita. Magaling ka palang maglinis. Akala ko puro cellphone lang alam ng mga kabataan ngayon. Ngumiti ako. Tinuruan po ako ni Mama Lydia sa mga gawaing bahay. At saka gusto ko pong maayos at malinis ang paligid niyo, Lolo. Doon nagsimula ang unang ngiti ni Lolo Doming. Yung tipong ngiting bihira mong makita, pero kapag lumabas, parang may kakaibang init na bumabalot sa paligid. At mula noon, unti-unting lumambot ang mga araw. Kapag umaga, nagkakape na kami sa terrace habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Kapag hapon, magkasabay kaming nagdidilig ng halaman. At sa gabi, habang nanunood ng TV, maririnig mong mga kwento niya nung sundalo pa siya. Kung paano niya niligawan si Lola. Kung paano siya natutong magtiwala ulit matapos ang digmaan. Hindi ko alam, Miss Kai, pero sa bawat kwento niya, parang may tinamaan sa puso ko. Hindi ko alam kung awa, paghanga, o may mas malalim pa. Hindi ko alam noon, Miss Kai, na sa tahimik na lumang bahay na yon, magsisimula ang kwentong hindi ko kailanman inaakalang magiging lihim ng puso ko. Hindi ko inasahan na sa araw-araw na pagsisama namin ni Lolo Doming, may mabubuo palang koneksyon na hindi ko maintindihan. Hindi ko man gustuhin, may mga sandaling parang tumitigil ang oras kapag kasama ko siya.
Lumipas ang mga linggo at unti-unti nasanay na kami sa isa't isa ni Lolo. Kapag umaga, sabay kami nagkakape sa veranda. Tahimik lang siya. Minsan isang tangulang o isang simpleng salamat. Pero kahit ganun, mararamdaman mong may pagtanggap na. Isang gabi habang nakaupo kami sa labas, mahina siyang nagsalita. Pero ibang laban ng pagtanda, Elena. Hindi ba lang katatakutan mo, kundi oras. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero simula noon, mas naging malambot ang puso ko sa kanya. Isang araw bigla siyang nilagnat. Medyo mataas, pero ayaw niyang pumunta sa ospital. Kaya ako na mismong nagbantay sa kanya buong gabi. Nilagyan ko siya ng bimpo sa noo, pinainom ng gamot, at habang natutulog siya, napatingin ako sa kanya. Sa kulubot niyang balat, sa mga kamay niyang may peklat ng panahon, at sa mga mata niyang kahit nakapikit, parang may lungkot na matagal nang nakatago. Hindi ko alam, Miss Kai, pero sa mga sandaling yon, parang may kakaibang tibok sa dibdib ko. Hindi awa, hindi lang paghanga, parang may halong takot. Takot dahil baka ito nang simula ng isang damdaming ayaw kong aminin. Kinabukasan, nagising si Lolo. Hindi ka natulog? Sabi niya habang pinupunasan ko ang noo niya. Ayos lang po, Lolo. Mabuti pong bumaba ng lagnatin niyo. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Salamat ha. Matagal na rin kasing walang nag-aalaga ng ganito sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Agad kong binawi ang kamay ko, kunwari abala sa paghahanda ng gamot. Pero buong maghapon, naroon pa rin ang init ng kamay niyang humawak sa akin. Mula noon, mas naging malapit kami. Sabay kaming nagluluto, nagtatanim ng gulay, at minsan pinababasa niya sa akin ang mga lumang liham niya nung kabataan niya. Isang beses tinanong ko siya, Lolo, namimiss niyo pa rin po ba si Lola? Ngumiti siya pero bakas ang lungkot. Araw-araw, Elena. Pero sabi nga nila, may mga tao talagang itinadhana lang para iparamdam sa'yo kung ano ang pagmamahal. Hindi para makasama mo habang buhay. Hindi ko alam, Miss Kai, pero parang may mga salitang tumama ng diretsyo sa puso ko. At habang pinagmamasdan ko si Lolo, naisip kong baka siya rin. Tinadhana lang para iparamdam sa akin kung ano ang tahimik na pag-aaruga. Tuwing gabi, sabay kaming nakikinig ng radyo. Madalas siyang nakapikit pero nakangiti. Minsan pagpatay ng ilaw, maririnig ko siyang bumubulong. Nagpapasalamat siya. At hindi ko alam kung para saan, pero ramdam ko ang bigat ng pasasalamat na yon. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang koneksyon naming hindi ko na kayang ipaliwanag. Sa mga araw na yon, hindi ko alam kung saan patungo ang lahat. Pero alam kong unti-unti ang lumang bahay na tahimik dati, nagiging tahanan ko na rin. Isang tahanang puno ng damdamin na hindi ko dapat maramdaman. Lumipas ang mga linggo, mas naging magaan ang lahat. Parang magkaibigan na kami ni Lolo. Pero minsan, may mga sandaling parang lumalampas na sa dapat. May mga titig na parang may ibang pinapahiwatig at mga paghawak na may mensaheng pinapabatid. Kapag tinatawag niya akong Nak, may halong lambing na hindi pang amalang. At kapag ngumiti siya, may init sa dibdib kong di ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ako lang bang nakakaramdam o pareho na kami. Dumating ang araw ng kaarawan ni Lolo Domeng. Sabi niya ayaw daw niya ng selebrasyon. Pero ako, gumawa pa rin ng malit na sopas at nagluto ng paborito niyang adobong baboy. Oh, ano to? May handaan pala ah. Kahit simpleng salo-salo lang po, Lolo. Basta huwag po kayong magagalit ha. Tayo lang naman pong dalawa. Hindi ako magagalit, Elena. Masaya ako. Matagal na akong hindi ginugulat ng ganito.
Pagkatapos naming kumain, nagbukas siya ng alak. Konti lang para sa lamig ng gabi. Hindi ako umiinom pero nanatili akong nakaupo sa kanyang tabi habang nakatingin siya sa dilim sa labas ng bintana. Tahimik lang kami. Tanging tunog ng kuliglig at mahinang boses mula sa radyo ang naririnig. Hanggang sa marahan siyang nagsalita. Alam mo, Elena, minsan naisip ko, kung bata lang sana ulit ako, baka pinili kong magmahal ng katulad mo. Natigilan ako. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero nang lumingon siya, seryoso ang kanyang mga mata. Matamlay, malalim, at puno ng emosyon na tila ba matagal lang nakatago. Kung ibang panahon lang siguro, Elena, baka ikaw ang pinili kong makasama. Hindi ako nakapagsalita. Para akong natulala. Sa mga salitang yun, naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa hiya o takot, kundi dahil sa katotohanan, naramdaman ko rin yun. Nakatitig lang ako sa kanya, tahimik, hanggang sa marahan kong sinabing, Lolo, huwag na po nating pag-usapan yan. Tumango siya at huminga ng malalim. Oo. Pasensya ka na. Matanda na talaga ako. Minsan kung ano-ano na lang nasasabi ko. Pero totoo yun. Salamat kasi pinaramdamang may halaga pa ako. At doon, Miss Kai, pumatak na lang ang luha ko. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa damdaming kailangang mamatay sa oras na pinanganak. Nang natamaan si Lolo ng alak, inihatid ko siya sa kanyang kwarto upang makapagpahinga na. Ngunit hindi ko inaasahan ang hilahin niya ako sa isang yakap, kaya't nasa ibabaw niya na ako habang nakahiga siya sa kama. Elena, maaari bang hayaan muna natin ang ating mga sarili ngayong gabi? Hindi ko alam kung may gantong pagkakataon pa ba ulit para sa akin. Papayagan mo ba ako, Elena? Hibang na kong hibang, Miss Kai. Imbis na sumagot, ay ako ang unang humalik kay Lola Doming. Hanggang sa ang bawat sulok ng kanyang kwarto ay napuno ng aming mga halinghing at mahihinang daing. Nang gabing yun, hinayaan namin ang aming katawan na mag-usap. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik pa rin si Lolo. Ako naman, pilit na pinapakalma ang puso. Pero bawat tingin niya, bawat ngiti niya, ramdam kong alam naming pareho na may isang bagay na nagbago. Isang lihim na hindi kailanman pwedeng mabunyag. Elena. Mahina niyang pagtawag habang naghahapunan kami. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Pasensya ka na sa nangyari kagabi. Napalunok ako. Tila'y muling gumapa ang kakaibang pakiramdam sa buo kong katawan habang naaalalang muli ang naganap sa amin kagabi. Ginusto ko rin po yun, Lo. Wala ho kayong dapat ihingi ng tawad. Sabi ko na may munting ngiti sa labi. Napatingin siya sa akin na tila hindi makapaniwala sa aking sinabi. Nagkibit balikat lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Kinagabihan, magkatabi kami sa sala habang nanunood ng teleserye. Ngunit nang magkaroon ng intimate scene ng mga bida, ay napatikim ako at tila naging awkward ang atmosphere namin dalawa ni Lolo. Magpapahinga na po ako, Lo. Magpahinga na rin po kayo. Sabi ko tumayo, hindi siya nilingon. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng aking palapulsuhan. Tumayo siya sa may gilid ko. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Alam kong mali. Pero bakit parang hinahanap-hanap kong pagdampi ng palad mo sa katawan ko? Napalingon ako sa kanya at sinalubong ang titig ng kanyang mga mata. Ang mga mata niya nagliliyab at nananabig, ngunit may pagsusumamo. Kailangan kita, Elena. Hinapit na ang aking bewang palapit sa kanyang katawan. Hindi ko na napigilan ang aking mga kamay at pinulupot ito sa kanyang batok. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Sa unay dahan-dahan hanggang sa naging mabilis at tila naghahabol ng oras.
Nang gabing yun sa mismong sala, sabay naming inilabas ang init ng aming mga damdamin. Alam mo bang tutol ako dati nung sinabi ni Jason na gagawin kanilang parte ng pamilya? Ani habang magkatabi kami at nakaunan ako sa kanyang braso. Talaga lo? Bakit naman po? Kasi marami na akong kasamahan dati na pagtapos nila alagaan at bihisay sinusuway-suway lang nila sa paglaki at binabarumbado. Ngumiti ako at dumapa upang matingnan siya. Hindi naman ako ganun lo. Gustong gusto ko nga makabawi kay na mama at papa eh. Palagi kong tinatatak sa isip ko ang kabutihan nila sa akin. Hindi ko magagawa sa kanila yung sinasabi ninyo. Napangiti siya at hinaplos ang ulo ko. Alam ko, ang swerte nga nila sa'yo. Pero mas maswerte ako dahil nakatabi kita ng ganito. Pero ako po ang pinakamaswerte. Hindi nagagawa ko to. At hinalikan ko siya. Dahan-dahan at mabagal, ginantihan niyang mga halik ko. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bewang hanggang sa nasa ibabaw niya na ako. Ang sarap mo, Elena. Sabi niya sa mababang boses sa pagitan ng aming mga halik. Muli kaming nalunod sa sensasyong nakakabaliw. Tila may sarili kaming mundo na kami lang naroroon. Walang pakialam sa sasabihin ng mundo at ng ibang tao. Hindi lang isang gabi, ni 2 o 3. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi naming hinayaan ang aming mga sarili na magpatianod sa daloy ng tukso. Hindi namin matanggihan, hindi namin maiwasan, hindi namin mapigilan. Palagi lang kaming tumutugon sa tawag ng aming mga kalamnan. Sa bawat gabi, tila walang kapaguran ng aming mga katawan. Sa bawat haplos, bawat impit na hiyaw, mas ayaw lang naming tumigil. Mas lalo lamang kaming nananabik. Para kaming mga bagong kasal na nasa honeymoon phase. Alam kong iniisip ninyo kung bakit nagawa kong pumatol sa matanda. Sa lalaking napakalaki ng agwat ng edad sa akin. Kung bakit nagawa kong maakit sa matanda. At sa totoo lang, hindi ko rin alam. Nung una ay tinatanong ko rin yan. Akala ko rin ay nababaliw na ako. Kahibangan sa inyong paningin pero wala na akong magagawa. Siguro nga talaga kapag natamaan ka na ay wala ka ng kawala. At ang tukso ay walang pinipili. Bata man o matanda. Hindi ko rin matukoy kung totoong pagmamahal nga to. Kung may pag-ibig bang kaakibat ang mga pinagsaluhan naming gabi ni Lolo. Ang katanungan niya nang hindi ko masagot-sagot. Dahil maging ako ay nalilito kung ito ba yung tinatawag ng karamihan na pagmamahal o pawang tawag lamang ng makamundong kalaswaan. Ngunit ang mga gabing yun ay umabot sa hangganan. Isang araw, dumating sina Papa Jason at Mama Lydia sa bahay ni Lolo Doming. May dala silang bagong tagapag-alaga para kay Lolo Doming. Anak, you've done so much para sa pamilya natin. Lalong-lalo na para sa lolo mo. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Pero wag mong kalimutan na may mga pangarap ka rin para sa sarili mo na nais abutin. Hindi ka naman namin ginawang parte ng aming buhay para maging caretaker eh. Sabi sa akin ni Mama Lydia habang hinahaplos ang aking buhok. Ngumiti ako't marahang tumango-tango. Pero sa loob-loob ko, parang may parte sa sarili kong hindi gustong umalis. Gusto kong magpaalam ng maayos kay Lolo. Pero nang lapitan ko siya, nakaupo lang siya sa duyan. Tahimik na nakatingin sa langit. Alis na po ako, Lo. Ingat ka, Elena. Huwag mong kakalimutan yung mga itinuro ko sa'yo. Ngumiti ako. Hindi ko po makakalimutan yun, Lo. Lahat po, pati kayo. Sandaling katahimikan, tapos narinig ko siyang mahina at halos pabulong. Salamat, Elena. Sa mga gabing nagparamdam sa akin ng init na akala ko hindi ko na mararamdaman muli. At doon, Miss Kai, tumigil ang oras ko. Gusto kong sabihin sa kanyang totoo na hindi lang utang na loob ang nararamdaman ko, kundi isang uri ng pagmamahal na hindi ko kayang ipaliwanag.
Pero pinili kong manahimik. Kasi minsan ang pananahimik ang natitirang paraan para manatiling buo ang respeto. Pag-alis ko sa lumang bahay, hindi ko napigilang lingunin ito. Yung duyan, yung veranda, yung kape sa umaga. Lahat ng yun parang naiwan sa alaala. At sa bawat patak ng ulan sa salamin ng bus, ramdam kong may tinatapos akong parte ng sarili ko. Lumipas ang mga taon, nakahanap ako ng trabaho sa Maynila. Naging abala sa buhay. At oo, Miss Kai, nagmahal din akong muli. May nobyo na ako ngayon, mabait at maunawain. Pero kahit ganoon, may mga gabing kapag tahimik na tahimik, naaamoy ko pa rin ang kape ni Lolo. Nararamdaman ang init ng kanyang palad at naririnig ang mahina niyang boses na nagsasabing, Salamat, Elena. Hanggang isang araw, habang pauwi ako galing trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama Lydia. Si Papa Doming, Elena. Ang Lolo Doming mo. Wala na siya, Elena. Wala na ang Lolo Doming mo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib ko. Mahigpit akong nakapahawak sa dibdib ko nang biglang sumikip ito. Parang sinaksak ako ng ilang beses sa sakit na naramdaman ko. Hindi ko man lamang siya nakitang muli bago siya binawian ng buhay. Hindi na ako nakapunta sa kanyang burol, Miss Kai. Pero sa gabing yon, mas pinili kong isulat ang lahat ng to. Ang lihim kong matagal lang kinikimkim. At kung sakali mang naririnig mo ako, Lolo Doming, salamat. Salamat sa kabutihan, sa mga aral, at sa tahimik mong pag-aaruga. Dahil kahit bawal, ikaw pa rin ang lalaking unang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na marunong manahimik at marunong magparaya. Hanggang dito na lamang po ako, Miss Kai. Maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig. Lubos na gumagalang, Elena.